Straight to the point, Mabel. Alam kong may plano ka. Is she threatening me? Napatingin ako sa linapag niyang folder. Napataas ang kilay ko sa nilapag nito. Here, sign this marriage contract. Hindi na kita guguluhin. Kayo ni Zion kapag napirmahan mo yan. Pero kung hindi mo pipirmahan yan, ay ilalayo ko na ng tuluyan si Zion. At hindi mo na siya makikita pa. Kaya kong gawin yun. Pagbabanta nito sa akin. Nag-igting ang pangako. Napakatuso niya. Alam niya kung paano niya ako paikutin sa palad niya. She knows my weakness. My son. Napapikit ako ng madiin. I love my son. I can't live without him. Nawala na nga si Janice, pati ba naman ang anak ko. Hindi ako makakapayag. Bago ko pirmahan ang marriage contract, pinakatitigan ko yun ng matagal. Make sure hindi ka lalabag sa kasunduan natin. After I sign this sheet paper, you will never show your ass of me. Sabi ko, don't worry. After you have signed the paper, I will leave and never show you anymore. Paniniguro niya sa akin. Nag-alinlangan pa akong pirmahan. Pero sa huli, pinirmahan ko na rin. Mas mahalaga ang anak ko para sa kanya. Kaya ako ito ginagawa. Pagkatapos kong pirmahan, walang kabog-abog na tinalikuran ako ni Mabel. Ibang klase din ang babaeng yun. Napakatuso niya. Pero masaya ako na nasa akin na si Zion. Janice POV. Isang buwan mula nang ipanganak ko si Christian Jr. Akala ko hindi na ako magigising pa. Nagpapasalamat ako at nakasurvive ako sa lahat ng pagsubok sa akin ng Diyos. Kung sino man ang tumulong sa akin, malaki ang utang na loob ko sa taong yun. Dahil sa kanya, nadugtungan muli ang buhay ko. Makakasama ko pa na matagal ang anak ko. Kumusta na kaya si Christian ngayon? Ikinasal na kaya siya? Sana maging maligaya sila. Kahit naman nasasaktan ako, hindi ko kayang magtanim ng galit kay Christian. I still love him until now. Nagpapasalamat pa din ako sa kanya. Sa kabila ng lahat ng nangyari, he gave me this precious child. Lumabas ako ng bahay para paarawan si baby Christian. Wala pa namang 7:00 kaya hindi pa masama sa baby ang init. Habang hawak sa bisig ko ang anak ko, hindi ko maiwasang mapangiti dahil nakikita ko sa anak ko ang mukha ni Christian ng tatay niya. He is a little version of him. Sana dumating ang araw na makita ni Christian ang anak namin. Hindi ko naman ipagkakait kung sakali ang anak namin dahil siya naman ang ama. Nakakalungkot lang kung kailan nandito na ang hinihiling namin sa Diyos, saka naman bumitaw si Christian. Baka hindi niya talaga ako minahal. Anak lang ang gusto niya sa akin. Christian POV. Halos hindi na ako lumalabas ng bahay. Sa bahay at sa opisina lang, umiinog ang mundo ko. Wala na nga akong oras para dalawin ang mga kaibigan. Zion is much more important than anyone else. Zion is now 3 months old. He is my top priority right now. My plan to find Janice is still on my list. But as of now, I need to postpone it to focus on my son. I smiled when I saw my baby open his eyes. He still recognizes things around him. I took my son and carried him. Every morning, pinapaarawan ko siya. Natutunan ko ito kay Manang Lucia, ang dating kasambahay namin noon ni Janice. Madalas ganito daw ang ginagawa sa anak niya nung baby pa lang. It's good for the baby. Sir, may naghanap po sa inyo, sabi ng katulong ko. Who's looking? I asked her. Si Sir Trevor po. Ano kayang kailangan ng lalaking yun? Last time, panay ang sermon niya sa akin. Kung nakakamatay ang sermon niya, baka pinaglalamayan na ako ngayon. Alam ko naman na malaki ang kasalanan ko, pero hindi naman siguro tama na every time na magkakasama kami, sinisermonan niya ako. Para tuloy siyang pare, mahilig manirmon. Tumayo na ako para puntahan sa sala si Trevor. Nagulat pa siya nang makita niya akong may hawak na baby. Akala niya siguro hindi ko inalagaan ang anak ko. Madalas kasi niya akong nakikita na busy sa opisina ko. I still find time to spend more to my baby. Busy ka pala sa pag-alaga sa anak mo. Anito. I nodded at him. Yes, every weekend I spend my time with my son. As much as possible, ako mag-aalaga sa kanya.
Umupo ako sa pang-isahang sopa. Si Trevor naman sa mahabang sopa. "What did you come up here?" I asked him. "Christian, I found her." "My forehead, Chris. Who is her talking about?" "I have no idea." "Who?" I asked him. "Janice, I know where she is." He gasped. He looked at me as if he wants to tell me something. Kahit gustong-gusto kong malaman, hindi naman mababago na iniwan ko siya at sinaktan. Para ano pa, nakausapin ko siya. Wala na akong mukhang maiharap sa kanya. My life is a totally messed up. Siguro nga, we are not meant for each other. Malungkot na sabi ko. Mas mabuti nang hindi na niya ako makita. Ang laki ng idinulot kong pasakit kay Janice. I want her to be happy with someone. Hindi ako yung taong magpapasaya sa kanya. Dahil hindi ko siya napasaya bagkus, sinaktan ko lamang siya. Nangako akong mamahalin siya sa hirap at ginhawa, pero hindi ko tinupad yun. Wala akong pinagkaiba sa isang sinungaling. Asol, inis na sabi sa akin ni Trevor. "I know you don't have to extend it into my face," I said. "Kahit na I have my son, but I feel empty." Dito sa puso ko, may malaking butas na tanging si Janice lang ang kayang magpuno noon. My happiness is not complete. Ganyan din ang ginawa ko noon nang umalis sa buhay ko. Si Anastasia, naging mahina ako. Mas iniisip ko yung nasa side ko lang. Hindi ko na naisip kung anong nasa side ni Anastasia. Hindi ko alam. Pareho pala kaming nasasaktan. Akala ko, ako lang. Dahil iniisip ko lang kung ano ang nararamdaman ko. Kung wala pang masamang nangyari, hindi ko pa marirealize na dapat ipinaglaban ko siya kahit napaka-komplikado nangyari sa pagitan namin. May humadlang pero dahil mahal namin ang isa't isa, hindi kami sumuko. Alam mo yung maiisip mo pa lang na mawawala ng mahal mo, sobrang sakit na. Para kang buhay na patay, walang halaga ang buhay. Napatitig ako kay Trevor. Naalala ko noon kung paano ko sabihan si Trevor na kausapin niya si Anastasia na magsisi siya kung ang pairalin lang nila ang galit. Nagloko ako dahil hindi lang ako mabigyan ng anak. Si Trevor, may ibang tao ang nanira sa kanilang relasyon. Ako mismo ang sumira sa magandang relasyon namin ni Janice. Trevor, wag kang mag-aksaya na tulungan pa ako about sa amin ni Janice. I want her to be happy. I hurt her. Hindi ako karapat-dapat sa pagmamahal niya. She is worth to somebody who can love her. Habang sinasabi ko yun, nasasaktan ako. Durog na durog ang puso ko. Hindi ko na yata kayang buuin. Hanggang ngayon, hindi ko pa kayang patawarin ang sarili ko. I did not realize I was crying. Trevor tapped my shoulder to comfort me. Janice, POV. Ang bilis ng panahon. 6 na buwan na si baby Christian. Nagkakangipin na nga siya, kaya palaging naglalaway. Sabi nga nila, ang aga daw magkaroon ng ngipin. Ang anak ko, dapat 9 months pa. Pinasyal ko siya sa park para naman makasagap ng hangin at makakita ng ibang tao. Hindi lang 4 na sulok ng bahay namin. Malapit lang kami ng tinitira namin dito sa park. Kumuha ko ng upahang apartment nung nagkaroon na ako ng trabaho. Kumuha na din ako ng mag-aalaga habang nagtatrabaho ako. Pero kapag Saturday and Sunday, ako nang nag-aalaga. Ang yaya naman ay naka 2 days day off. Kailangan ko din kumayod para sa anak namin. Nahihiya na ako kila tatay at nanay. Masyado na kaming pabigat. Ayaw pa sana nila akong magtrabaho dahil kailangan ko pa daw magpahinga. Sinabi naman ng doktor na as long as iniinom ko ang mga gamot ko, pwede naman na akong magtrabaho. Basta healthy lifestyle lang daw ako. Si Miracle naman kasama ko na sa bahay. Graduating na ang kapatid ko. Masaya ko at napagtsatsagaan ng kapatid ko ang mag-aral kahit kinakapos din kami minsan sa pera. Habang naglilibot sa parke, may nakita akong babae. Hirap na hirap siyang patahanin ng baby na nasa stroller. Hindi na nga alam ng babae kung anong gagawin, kaya nagpa siya akong lapitan. Baka may maitulong ako. "Hi miss," bati ko sa babae.
Sa tingin ko, nasa mid-30s ng edad nito. Mukha naman siyang mabait. Hello, nako, ayaw tumigil. Umiiyak ang alaga ko. Nakita kong halos mamula na ang buong mukha ng baby dahil sa pag-iyak. Kapag umiiyak kasi si baby Christian, kinakarga ko lang at hinihili o di kaya naman pinapadapa, baka kasi kinakabagan. Pwede ko bang buhatin ang baby? Tanong ko sa babae. Naawa na kasi ako sa bata. Tumango naman ang babae. Tahan na baby, sabi ko habang hinihili ko ang baby. Tumigil sa pag-iyak ang baby. Sumubsob sa balikat ko. Hinaplos ko ang kanyang likod at marahang tinapik-tapik ang puwitan ng baby. Inaantok lang pala ang baby kaya nag-iiyak. Nako, salamat. Inaantok lang pala. Naawa ko sa laga kong yan dahil walang ina. Kaya sabik sa yakap ng isang ina. Tingnan mo oh, parang gustong-gusto niya ang yakap mo, sabi ng babae. Napangiti naman ako. Nasaan nga palang nanay ng alaga mo? Tanong ko sa kanya. Nasa ibang bansa na, maliit pa lang yan. Iniwan na siya sa tatay na ng bata. Yung ama naman, palaging busy sa trabaho. Minsan kapag weekend siya ang nag-aalaga, pero minsan lang, palagi kasing nasa out of the country. Malaki kasi ang kumpanya na hawak niya. Kwento nito. Kawawa nga ang baby, napakabata pa, iniwan na ng nanay. Maingat kong inilapag ko ito sa stroller ang baby. Napatitig ako sa mukha ng baby. He looks like someone. Hindi ko lang masabi kung sino. Nako, nakatulog na din ang baby mo. Siya nga pala. Ako si Marie Chris. Malapit lang sa subdivision itong park kaya dito ako nagpupunta. Madalas ka ba dito? Napatango ako. Ako nga pala si Janice de Vera. Malapit lang din ang tinitirhan namin, apartment dito. Kapag ganitong Sabado, lagi kami dito ng anak ko. Wala kasi akong pasok kapag weekend, sabi ko. Ganun ba? Next time, magkwentuhan ulit tayo. Iuwi ko na ang alaga ko. Nakatulog na eh. Nakangiting sabi nito. Sige, sabi ko. Hinapos ko ang pisngi ng baby. Napapangiti ito kahit nakatulog na. Hinagkan ko ang noo niya. Napakagaan ng loob ko sa bata. Naawa ko sa kanya dahil yaya lang nito ang kasama. Kaya kahit walang ama, ang anak ko, ibibigay ko sa kanyang oras at pagmamahal ko. Dahil siya ang mahalagang regalo sa akin ni Christian. Christian POV. Pagka-uwi ng bahay, dumiretso na ako sa silid ko para maligo. Hindi kasi ako pwedeng pumunta kagad sa silid ng anak ko. Kailangan malinis muna bago tumabi sa kanya. Pagkapasok ko sa silid ng anak ko, nakita ko itong nagising na. Nilalaro siya ng yaya nito. Kumusta naman si Baby Zion? Tanong ko sa kanya. Napatayo ang yaya nito. Okay naman po sir. Tumango ako. Nagpaalam na ang yaya nito na lalabas na. Hi Baby Zion, Daddy's here. Napatingin sa akin ang 9 months na anak ko. Napakabilis ng panahon. Ilang months na lang mag-iisang taon na siya. Napangiti ang anak ko sa akin. You look so happy baby. Bakit namasyal kayo ni Yaya? Hinawakan ni Baby Zion ang pisngi ko at nginitian ako. I bent down to kiss his nose. Natawa ko dahil napapikit ito sa ginawa ko. Madami ang nagsasabi na carbon copy ko si Zion. Walang nakuha kay Mabel. Speaking of her, wala na akong balita sa kanya. Magmula nung umalis, ang huli naming pag-uusap, nung 1 buwan pa lang si Baby Zion. Balita ko, nasa US na si Mabel. Sana hindi na niya maisipang bumalik muli dito sa Pilipinas. Magugulo lang ang mundo namin ni Zion kung narito siya. Hinaplos ko ang manipis na buhok ng anak ko. Namumungay na ang mga mata niya. Inaantok na. Inayos ko ang higa namin, nilagyan ko ng unan sa may tagiliran niya para hindi ito mahulog. Every night we sleep together. Gusto kong katabi ang anak ko. Kung nandito lang si Janice, 3 kami dito. Napabuntong hininga ko. Mukha lang akong baliw. Hanggang ngayon, hinahanap-hanap ko pa din ang presensya niya. Kinuha ko ang unan na laging ginagamit ni Janice noon. I hug it very tight, imagining she's the one I am hugging. Janice POV. Hi Marie Chris, bati ko sa bago kong kaibigan.
Hi Janice, buti naman at nagkita tayo ulit para namang may kakwentuhan ako. Nakakainip sa bahay. Minsan, busy si Manang sa ibang bagay kaya itong si Pogi lang ang kinakausap ko. Sabi nito, natawa ko, pareho lang pala kami. Si Christian lang din ang lagi kong kinakausap kapag wala si Miracle. Bakit? Wala ka bang kasama sa bahay ng amo mo? Tanong ko. Umupo kami sa bench na naroon habang si baby Christian ay nakatunghay sa amin. Nakaupo ito sa may stroller. Ganon din ang alaga ni Maribeth. Nandun naman kaso hindi naman kami nakakapagkwentuhan dahil busy sa paglilinis. Ganon eh. Ako dito lang talaga ako sa alaga ko nakatutok. Nakatutok ang pansin ko. Ayos lang naman dahil mabait naman ang alaga ko. Ang pogi pa, mana sa ama. Kinikilig pa ito habang nagkukwento. Bakit? May gusto ka ba sa amo mo? Hindi. Hindi ba may asawa na yon? Kaso hiwalay lang, sabi mo? Oo, crush na crush ko yun. Saka crush lang naman, walang masama. Napahagikik pa ito, ano mo'y kinikilig. Wala namang masama sa paghanga, sabi ko. Napatingin ako sa baby, nakatingin din ito sa akin. Napangiti ako sa kanya. Hi, baby Pogi. Bati ko sa baby. He smiled at me. Gustong gusto kanya oh. Kasi sinabihan mong pogi siya. Sabi ni Marie Chris na tuwang-tuwa. Hinawakan ko ang maliit na kamay niya at hinagkan ang daliri. Napahagikik ang bata. Napatawa kami ni Marie Chris sa reaksyon nito. Umingit si baby Christian sa kuna. Nakatulog kasi ito habang pinapasyal ko. Nagmulat ito ng mata. Gising na pala ang poging baby ah. Ay nga pala, nagluto ako ng merienda. Yung kusinera sa bahay. Madami yun. Iilan lang kami dun. Samahan mo akong magmerienda. Pag-aaya niya dito. Nako, hindi ba nakakaya? Baka nandiyan ang amo mo. Sabihin, nagpapapasok ka ng hindi niya kilala. Sabi ko, wala siya ngayon. Nasa ibang lugar. 3 araw yata siya dun. Kasi may convention yata yun. Basta, yun. Narinig ko lang kasi nag-uusap sila sa telepono. Yung kausap niya. Natatawang sabi nito. Sige, pero saglit lang ako. Baka isumbong tayo ng ibang kasama mo dun. Ikaw naman na mapapagalitan ng amo mo. Sabi ko. Nakakahiya naman kasi sa amo niya. Baka masungit pa yun. Nako, hindi ah. Mabait si Manang. Saka wala siya dun. Umalis nung nagpunta ako ng park. Umuwi kasi yun sa anak niya sa Taguig. Sa hapon na ng linggo ang uwi niya. Napatango ako. Pumayag na ako dahil nagugutom na din naman ako. Masama ang tumanggi sa grasya. Narating namin ang subdivision. Napakalaki ng bahay ng amo ni Marie Chris. Mansyon talaga, matatawag to. Napatingin ako sa baby. Hindi ko maiwasang maawa sa bata. Malaki nga ang bahay, sagana sa lahat, pero kulang naman sa pagkalinga ng sariling magulang. Kaya nga si baby Christian, kahit ako lang ang kasama niya, binibigay ko sa kanyang lahat ng oras ko at pagmamahal sa kanya. Dati nakatira kami sa isang bahay, yung bahay nila ng dati niyang asawa. Ewan ko kung bakit lumipat. Ayos naman doon dahil malapit sa lahat. Baka siguro madaming memory sa bahay na yun. Gusto nang mag-move on si Sir. Habang pinapakinggan ko ang kwento ni Marie Chris, may kung anong kirot sa puso ko. May naalala lang ako na isang pangyayari na pilit kong kinakalimutan. Naalala ko si Christian, baka nga nakamove on na siya sa akin. Masaya na sa babaeng pinili niya. Ngunit kahit wala na siya sa buhay ko, narito pa din siya sa puso ko. Tanggap ko naman na hindi na kami magkakasama pa. Ganun ba? Baka nga siguro. Dumiretso kami sa kusina. Napakalawak ng kusina nila. Kumpleto lahat sa gamit. Kinuha ko sa stroller ang anak ko at kinarga. Patingin-tingin. Sa paligid si Christian. Napasulyap ako kay Sayo na nakatingin sa akin. Gusto ko na sana siyang kargahin. Kaso karga ko si baby Christian. Ito na yung merienda natin. Ginataang halo-halo. Naamoy ko ang mabangong amoy ng gata. Bilo-bilo ang tawag sa amin nito ah. May naalala ko sa ganitong luto. Ito yung laging niluluto sa akin ni Manang Lucia. Namimiss ko na siya. Kumusta na kaya siya? Dinala namin ang 2 bata sa silid para doon patulugin. Pinagtabi namin ang 2. Napakunot ako ng noo dahil may pagkakahawig silang 2. Bakit ngayon ko lang napansin?
O baka naman nagkataon lang na medyo hawig sila. Minsan may mga tao na may pagkakahawig kahit hindi naman kamag-anak. Habang dumedede, nakapikit na ang mga mata nilang pareho. Si Christian ang unang nakatulog. Inayos ko ang pagkakahiga ng anak ko. Si Baby Sayon naman biglang dumilat. Napalabi ang bata na parang gusto yatang buhatin ko. Kinuha ko siya para ihele. Sleep ka na, baby. You want me to sing a song? Napangiti sa akin ang baby. Hinagkan ko ang noo niya. Sinimulan kong kantahan ng lullaby ang bata. Ilang saglit lang, nakatulog na din. Inilapag ko na sa kuna nito na nasa tabi ng kama. Nakatulog na palang dalawa, sabi ni Marie Chris. Oo, uuwi na din kami, baka dumating kasi ang kaibigan ko sa bahay. Ngayon kasi ang usapan namin, sabi ko. Sige, next week ulit ha. Salamat sa oras mo. Tumango ako. Hinatid niya kami sa may gates. Sumakay na lang kami ng taxi dahil mainit ang sikat ng araw. Mahirap sumakay sa jeep, saka may dala-dala akong stroller. Christian POV. Sir Christian, nakatulog na po si Baby Sayon, sabi ng yaya ng anak ko. Hindi pa ba dapat ako uwi dahil may convention pa akong pupuntahan? Namimiss ko lang ang anak ko, kaya nagpasya na ako umuwi. Ang sekretary ko na lamang ang nagprepresent sa akin. Akala ko, sir, next day pa po kayo makakauwi, sabi nito. Yes, but I've changed my mind. I miss my son. You better get rest now. Ako nang bahala kay Baby Sayon, sabi ko. Nilapitan ko ang crib ni Baby Sayon. He's sleeping peacefully. Binuhat ko siya at inihiga sa kama ko. Nilagyan ko ng mga unan ang tagiliran ni Sayon para hindi mahulog. Hinagkan ko ang noo ng anak ko. Napakakunot ang noo ko. Nang may maamoy akong pabango na pamilyar sa akin, inamoy ko ang damit ni Sayon. Hindi naman ganito ang amoy ng fabric conditioner na ginagamit sa mga damit ng anak ko. Baka nag-iba lang ng brand ang yaya niya. Napamulat ako ng mata nang maramdaman ko ang paghawak ng anak ko sa mukha ko. Nakita kong seryoso niyang pinipindot ang ilong ko. Ang nguso nito ay nakatulis habang abala sa ginagawa sa mukha ko. Good morning, Baby Sayon. Bati ko sa anak ko. Napangiti siya at pumalibot ang kanyang maliit nitong kamay sa leg ko. Hinagkan ko ang kanyang pisngi. He has a soft side of attitude. He loves to give me a kiss or hug me. He always put a smile whenever he sees me. Mama, sambit nito. Napatingin ako sa itinuro niya sa crib. Why, Mama? It's Papa. Say it, Papa. I said. Mama, he said. My forehead creased because he points in the direction where his crib. Why, baby, you went there? He crawled then he leaned over my chest. I hugged him and kissed the top of his head. Naglalambing sa akin ang anak ko. Nakokonsensya ko dahil madalas na wala akong time sa kanya. Nasabi ko pa naman sa sarili kong bibigyan ko siya ng oras kahit busy pa ako sa work. Kung may lakas ng loob nga lang akong suyuin, si Janice gagawin ko. I still love her very much. Umaasa pa din ang puso ko na sana hindi pa din ako nakakalimutan ni Janice sa kabila ng naging kasalanan ko. Habang papasok sa building, may nakita akong pamilyar na figura. Hindi ako nagkakamali. Siya yun. Pumasok sa elevator. Sinundan ko siya ngunit pasara ng elevator kaya hindi ko nabutan. Napatingin ako sa floor kung saan huminto. 7th floor, sumakay kagad ako nang bumukas ang elevator. Pinindot ko ang 7th floor. Grabe ang tibok ng puso ko. Parang may marathon pa sa loob nun. Bumukas kaagad ang pinto ng elevator at lumabas kaagad ako. Bumungad sa akin ang hallway. Nagpalingalinga ako. Saan ko kaya siya hanapin dito? May mga nakalagay na department. Ang bawat pinto. Napasuklay ako sa buko. Napatago ako sa isang sulok nang may lumabas sa isang pinto. Parang gustong lumabas ng puso ko dahil sa sobrang tibok. Nakita ko si Janice na may kausap sa phone. Buti hindi niya ako napansin dahil sa iba nakapokus ang mga mata niya. Pinagmasdan ko siya mula sa malayo. Christian POV. Are you okay, Christian? Kanina ka pa tulala at parang ang lalim ng iniisip mo. Sabi ng kaibigan kong si Fernan. Nandito sana ako para pag-usapan ang project namin gagawin sa company ko.
Pero mukhang wala ako sa wisyo dahil kay Janice. Sorry, my mind is occupied. Pare, pwede bang magtanong? Napakunot ang noo ng kaibigan ko. Tumango ito. May empleyado ka bang nagangalang Janice de Vera? Tanong ko kay Fernan. Yes, nasa finance department siya. Bakit mo naman na itanong? Did you know her personally? Napalunok ako. Ano bang sasabihin ko? Kailangan ko bang sabihin sa kanya? Totoo? I know her. She is my ex-wife. Sabi ko. Bakit pa ako maglilihim sa kaibigan ko? Nagulat ang ekspresyon ni Fernan sa sinabi ko. Oh, sa tagal nating magkaibigan, but you did not mention her to me. Ang kilala ko lang na asawa mo ay si Mabel. How come? Tanong nito. Sa 2 taon na pagiging mag-asawa namin ni Janice, hindi ko binanggit sa malalapit kong kaibigan ang about sa kanya. Maliban na lang sa 3 asol na kaibigan ko, si Mami ang may gusto nito dahil kahiya-hiya daw sa madaming tao kung malalaman na isa lang daw hamak ng sekretary ang mapapangasawa ko. Baka daw bumabang tingin sa akin ng mga investor namin. Kahit labag sa loob ko ang ginawa ni Mami, hindi na lamang ako nagsalita. Because of my mom, you know her. She manipulated me ever since at ako isa lang akong sunod-sunuran sa mga kagustuhan niya. I'm just a coward. Hindi ko kayang ipaglaban ang babaeng mahal ko. I did something. Napahinto ako sa sasabihin ko. Nangilid ang mga luha ko. Napabuntong hininga ang kaibigan ko. Nalaman kong hindi ako mabibigyan ng anak ni Janice. She didn't tell me until I found out. I accidentally saw the results. I confronted her about it. At doon nagsimula ang panlalamig ko. Hindi ko matanggap na hindi na kami magkakaanak. Naging sarado ang isip ko sa pagmamakaawa niya sa naayusin namin ang problema. Pero imbis na pakinggan ang pagsusumamo niya, nagloko ako. I cheated on her. Nabuntis ko si Mabel dahil sa nangyari, hindi na ako nakapag-isip ng mabuti. I filed an annulment. Mahabang kwento ko sa kaibigan ko. Awa ang nakikita ko sa reaksyon ni Fernan sa sinabi ko. Do you love Mabel? He asked me. Umiling ako. Kaya lang naman ako pumayag sa kasal dahil sa anak ko. Ayokong ilayo ni Mabel si Baby Zion. Siya na lang ang mayroon ako. Iniwan sa akin ni Mabel ang anak namin. Mas binili niya ang karir nito kaysa makasama ang anak ko. Kung si Janice siguro yun, mas pipiliin nitong makasama ang bata kaysa unahin ang sarili. Napangita ako nang maalala ko kung gaano kabuti si Janice, pero napakasama ko dahil sinaktan ko lamang siya na sobra, kaya mahal na mahal ko pa din siya. Gusto mo bang malaman kung saan na nakatira si Janice? Nakangiting sabi ni Fernan. Oo, pero ayokong guluhin pang tahimik na nitong buhay. Napakalaki ng kasalanan ko sa kanya. Ang kapal naman ng mukha ko kung magpaparamdam pa ako sa kabila ng pananakit ko sa damdamin niya. Mas mabuti pang titingnan ko na lang siya sa malayo. Malungkot na sabi ko. Umiiling-iling sa akin si Fernan. Kung mahal mo, ipaglaban mo. Malay mo, mahal ka pa din niya. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Lahat naman tayo nagkakamali sa desisyon natin. Wala namang perpektong tao. Kahit naman ako nagkakamali din. Sa bawat pagkakamali natin, doon tayo matututo. Wala namang masama kung susubukan mo. Wala naman sa batas na bawal sumubok. Natatawang biro nito. Gustuhin ko man pero napapangunahan ako ng takot at hina ng loob. Janice, POB. Ate, may lagnat si Baby Christian. Napakainit niya, kaya dinala na namin sa ospital ito, sabi ng kapatid ko. Nag-undertime na nga ako, buti pinayagan ako. Kahit ang dami naming gawain sa opisina. Tumawag ito kaninang nasa opisina ko. Napatingin ako sa anak kong payapa nang natutulog. Sinabi ng doktor na obserbahan pa si Baby Christian. Baka daw na-dengue ang bata. Uso pa naman ngayon. Sana naman pangkaraniwang lagnat lang. Kaawa-awa ang anak ko kapag madinggi ito. Ipagdasal na lang natin ate na magiging maayos na si Baby Christian na hindi dengue ang dumapo sa kanya, sabi ni Miracle. Napatingin kami sa pinto nang pumasok ang doktor. Napatayo kami pareho ng kapatid ko. Dok, ano pong result? Dengue po ba ang dumapo sa anak ko? Tanong ko sa doktor. Don't worry, maayos na ang temperatura ng baby mo. Kaya wala nang dapat pa tayong ipag-alala, mami. By tomorrow, pwede nang i-discharge si Baby Christian. Nakangiting sabi ng doktor.
Napunutan ako ng tinik sa dibdib. Salamat po, Dok, sabi ko. Umalis na ang doktor at naiwan kami dito ni Miracle. Buti na lamang hindi dinggi. Hinaplos niya ang ulo ni Baby Christian. Hay, salamat naman. Magiging okay na si Pogi. Nakangiti na sabi ni Miracle. Nakauwi na din kami at okay naman na si Christian. Kaya nakahinga ako ng maluwag. Kawawa ang anak ko kung nadinggi ito. Delikado pa naman ang bata sa ganong sakit. Kaya malaki ang pasasalamat ko sa Diyos. Lumiban muna ako ng isang araw sa trabaho. Gusto kong masiguro na maayos ng lagay ng anak ko. Miracle, pakitingnan nga muna si Baby Christian. Lalabas lang ako at itatapan ko itong basura, sabi ko sa kapatid ko. Okay ate, kinuha ko sa kusina ang plastic bag na may lamang basura. Ngayon kasi ang pick up ng garbage truck. Ilalabas ko na para hindi na ako magkukumahog mamaya. Lumabas ako sa gate, nilapag ko sa may gilid ng kalsada ang plastic. Napansin ko ang itim na sasakyan, nakaparada sa may kabilang side. Napakunot noo ako dahil ngayon ko lang napansin na may sasakyan pala ang kapitbahay namin. Sa tagal na namin dito, wala naman akong nakikitang ganito kagarang sasakyan. Kahit di man ako maalam sa modelo ng sasakyan, alam kong mamahalin ang isang to. Ilang segundo pa niyang tinitigan ito, hindi ko kasi makita kung may tao sa loob. Dahil tintid ang sasakyan, baka naman may nakaparada lang. Hay, kung ano nang naisip ko, pumasok na ako sa loob. Hindi pa ako nakakapasok sa loob ng bahay nang narinig ko ang ugo ng sasakyang palis. Napalingon ako, napaawang ang labi ko. Nakabukas ang side ng bintana kaya kita ko ang nasa driver seat. Christian, sambit ko. Mabilis ang takbo ng sasakyan kaya hindi ko na natitigan ang tao sa loob. Nagkakamali lang ba ang mata ko sa nakita ko? Paano naman mangyayaring nandito siya para lang makita ko? Nagpapatawa ba ako? Hindi na siya babalik sa akin. May asawa na siya. Baka nagkakamali lang ako. Janice POB. Pagkapasok ng bahay, hindi ko maiwasang isipin ang nakita ko kanina lang. Hindi ako sigurado kung si Christian nga ba yun. Baka naman namamalikmata lang ako. Bakit naman niya ako pupuntahan kung may bago na siyang pamilya? Ano naman ang kailangan niya sa akin? Oh, ate, bakit ganyan ang itsura mo? Para kang nakakita ng multo. Ang sabi ni Miracle, hindi multo ang nakita ko, tao. Pero hindi naman ako sigurado kung siya nga yun. Naupo ako sa upuan. Sinandal ko ang likod ko. Sino namang taong sinasabi mo? Umupo sa tabi ko si Miracle. Pinakatitigan niya ako at hinintay ang sagot ko. Bumuga ako ng hangin. Si Christian ang nakita ko. May dumaang sasakyan, naka-open ang bintana ng front seat kaya nakita ko ang tao sa loob. Pero hindi ko naman sure kung siya yun. Ang bilis kasi ng pagpapatakbo ng sasakyan niya. Iwan ko ba, namamalikmata yata ako? Sabi ko. Ano naman ang pakay niya sa'yo? Una sa lahat, iniwanan ka niya dahil hindi mo siya mabigyan ng anak. Pangalawa, niloko ka niya. Nakabuntis siya ng ibang babae habang kasal pa kayo at nagsasama pa lang. Pangatlo, pinili niya makisama sa babaeng nabuntisan niya dahil mas mabibigyan siya ng anak. Pang-apat, nag-file siya ng annulment para tuluyan na siyang maging malaya. Pang-lima, pinakasalan niya ang babaeng yun. Ano pang dahilan niya na bulabugin pang buhay mo? Ang kapal na mukha niya, napatirik ang mata ng kapatid ko. Alam kong galit na galit ito kay Christian. Hindi ko siya masisisi. Hindi sigurado si Christian yun. Baka kamukha lang kaya napagkamalang ko. Pasensya na kung na-stress ka na agad. Natatawang biro ko sa kapatid ko. Hinampas niya ako sa balikat. Nakaka-stress naman kasi yung Christian na yan. May gana pa siyang bumalik sa buhay mo sa kabila ng mga ginawa niya sa'yo. Nako ate ha. Hindi mo dapat binibigyan pa ng pagkakataon ng lalaking yun. Kahit na may anak kayo. Hindi siya worth it sa inyo ni Baby Christian. Kasi mahina siya na harapin ang mga problema na dumating sa inyo bilang mag-asawa. Mahabang litanya ng kapatid ko. May punto naman siya. Subalit, may karapatan naman si Christian na malaman na may anak kami. Ayokong ipagdamot ang pagkakataon na makasama niya ang anak namin. Siguro para na lang sa anak namin. Ang sa amin ay isang saradong aklat na lamang. May ending na wala ng book or book 2 or special chapter.
Alam ko naman yon, pero paano kung hanapin ni Baby Christian ang ama niya? Ayoko ipagdamot sa kanya ang pagkakataon na makita niya ang ama nito. May karapatan si Christian na malaman na may anak siya. Ayokong maging makasarili. Sabi ko, bahala ka ate, pero kung ako, hindi ko ipakikilala ang anak ko sa ganong klaseng lalaki. Anya, hindi ko masisisi ang kapatid ko kung bakit ang laki-laki ng galit nito kay Christian. Nakita niya kung paano ako umiyak ng time na iniwan ako at sumama sa ibang babae, si Christian. Christian POV. Mukha akong tanga dito. Pinagmamasdan sa malayo si Janice. Gustong gusto ko nang bigyan ng mahigpit na yakap si Janice. Ngunit hindi ko magawa dahil wala akong lakas ng loob at mas lalong wala akong mukha na maiharap sa kanya. Kinabahan ako nang makita kong napatingin sa sasakyan ko si Janice. Matagal niya itong tinitigan kaya malaya ko din siyang natitigan. Good thing my car has tinted glass kaya hindi makikita ang nasa loob. Pinakatitigan ko lang si Janice. Malaki ang pinagbago niya. Umikli na ang mahaba niyang buhok. I love her silky long hair. Madalas kong haplusin yun kapag natutulog na kami. I love kissing her habang inaawitan niya ako ng paborito naming kanta. I miss her so much. Napakalaki ng pagsisisi ko sa naging desisyon ko. Huli na ang lahat para sa amin. Hanggang dito na lamang ako. Nakatanaw sa malayo. Kahit gustong-gustong ko na siyang yakapin ng mahigpit. Nag-init ang sulok ng mga mata ko. Totoo ngang palaging nasa huli ang pagsisisi. Nagulat ako nang tumawag sa akin si Mabel. Sa totoo lang, how I wish na hindi na ito nagparamdam sa amin ni Baby Sayon. Pero wala naman akong karapatan na hadlangan ko ang gusto niyang makita ang anak namin. Kahit na nga iniwan niya ito at pinamigay na parang aso, siya pa din ang ina. Bakit ka napatawag? Walang gana kong tanong. I'm going home by next week. I want to talk about us and about our son. I sigh. Okay, message mo na lang ako kapag nandito ka na sa Pinas. I said, I want to ask her but I stopped myself. Although I have this feeling she will come back to us. I'm not ready yet for her comeback. After the talk, I'm not in the mood to work. I decided to go somewhere where my heart is. Nagmumukha talaga akong stalker. Nandito ako ngayon sa harapan ng bahay nila Janice. Sinunsundan ko siya mula pinagtatrabuhan nito hanggang umuwi ng bahay. Nanatili lang ako sa loob ng sasakyan ko. Hinintay ko itong lumabas. Napangiti ako nang lumabas siya, ngunit napakunot ang aking noo nang nakita kong may hawak siyang batang lalaki. Nag-ampun ba si Janice? Pinagmasdan ko siya habang isinasayaw-sayaw niya ang baby. Umiiyak kasi ang baby na nasa bisig niya. Nakita kong lumabas din si Miracle, ang kapatid ni Janice. May inabot itong bote kay Janice. Kinuha naman niya ito at pinadidi ang umiiyak na baby. Habang pinapanood ko si Janice, hindi ko maiwasang mapangiti. Hinahagkan nito ang noo ng baby habang hinihili niya. Pumasok na siya sa loob nang hindi na umiyak ang baby na nasa bisig nito. Gusto kong pigilan si Janice na pumasok sa loob ng bahay nila pero wala akong magawa dahil duwag akong magpakita sa kanya. Hinampas ko ang manibela. Naiinis ako sa sarili ko. Hindi ko naman mapigilang lumuha. Hanggang kailan ko pagdudusahan ang lahat ng ito. Gustuhin ko man na lapitan siya pero hindi pa ako handang harapin ang babaeng sinaktan ko ng sobra. Kailangan ko ng lakas ng loob at kapal ng mukha bago ko magawang magpakita. Nakatingin lang ako kay Mabel. Nang dumating ito, dumating na siya at tumuloy sa opisina ko. I want to talk to you. Christian, sabi nito. She's still the same. Walang nagbago sa kanya. Maliban na lamang sa kulay ng buhok nito. Kulay blonde na. Anong pag-usapan natin? I asked her. Inayos ko ang papeles na nasa harapan ko. I want to file an annulment. Napaangat ako ng tingin. Ito na bang hinihintay kong pagkakataon? Maari ko nang suyuin muli si Janice kapag napawalang bisa na naman na namin ang kasal namin. Magsasama na kami nakasama ang anak na kong si Baby Sayon. Okay lang kung na-final mo ng annulment, pipirmahan ko, sabi ko. But I have one condition. You signed the annulment, but kukunin ko ang anak ko. Parang huminto ang inog ng mundo ko sa narinig sa kanya. Bakit kailangan kunin niya si Baby Sayon? Alam kong malaki ang pagkukulang ko sa kanya.
Gusto kong bumawi sa anak ko. Napatayo ko at ibinagsak ang kamay ko sa lamesa, kaya naglikha ito ng ingay. No, you can't do that. Hindi mo kukunin ang anak ko. Hindi ba binigay mo na siya sa akin? Sinabi mong hindi mo na kami guguluhin. Tapos ngayon kukunin mo? Sabi ko, anak ko din siya, Christian, kaya may karapatan pa din ako sa kanya. Oo, inaamin ko, hindi ako naging mabuting ina. Pero ngayon, gusto kong iparamdam sa anak ko ang pagmamahal ko. Gusto kong bumawi sa kanya. Sabi nito, umiling ako, hindi ako papayag. Kung ganon, see you in court. Hindi ako papayag na basta mo na lang kunin ang anak ko. May karapatan din ako sa kanya because I am his father. Sigaw ko dito. Ako ang ina, kaya sa akin siya mapupunta. Kung hindi mo siya may bibigay sa akin, hindi ako makikipag-anal sa'yo. Alam kong si Janice pa din ang mahal mo. Hindi mo ako minahal. Napatawa ko ng nakaka-insulto. So, ginagamit mo itong pagkakataon para ipanlaban sa akin? Alam mong hindi ko kayang mawala si Baby Zion sa akin at aaminin ko, gusto kong mapawalang bisa ang kasal natin. I want to be free from this relationship na wala namang patutunguhan. Pag-aamin ko. Even at the start, hindi ko gusto magpakasal. Naging sunod-sunuran ako sa lahat ng kagustuhan nila. Nagkahalo-halo na ang iniisip ko. At the time, wala na ako sa tamang pag-iisip para pag-isipan pang tama. Naging mahina ako. Pinakawalan ko ang babaeng mahal ko dahil sa kagustuhan ko magkaroon ng anak. Naging makasarili ako. Lalaban ako, Christian, kung yan ang pasya mo. See you in the court. Then, napakuyom ako ng kamao ko. Ayoko sana umabot ito sa korte dahil ayoko maapektuhan ang anak ko. Ang anak namin, napakabata pa niya para sa ganito. Pinag-aagawan namin siya. Pwede naman pag-usapan. Bakit kailangan may kondisyon ka pa? We can talk this matter without arguing. Ayoko makarating pa to sa korte para lang sa custody ng anak natin. Pareho nating anak si Baby Zion, kaya pareho tayong may karapatan. Napaupo ko sa swivel chair ko. Hindi ko kayang mawala si Zion. Nawala na nga sa akin si Janice, pati ba naman ang anak ko? Hindi ko nakakayanin yun. Alam kong pagkatapos nito, hindi ka na makakabalik sa buhay ko. Gusto kong mabuo ang pamilya natin. Hindi ako naging mabuting as ina at asawa sa'yo nun. Pinagsisisihan kong iniwan ko kayo. Mas pinili ko ang karir kaysa sa inyo. Kaya ngayon, gusto kong bumawi sa inyo ni Baby Zion. Parang gusto kong sumbatan siya, pero hindi ko na lang ginawa. Nanlulumo ako dahil akala ko ito na ang pagkakataon kong makawala sa kasal namin. Pag-iisipan ko, Mabel, alam mong sa una pa lamang, hindi ko ginusto ito. Alam mo yan, pero hindi ko pinagsisisihan na dumating sa buhay ko si Baby Zion. Importante siya sa buhay ko, malungkot na sabi ko. Okay, hihintayin ko kung ano ang pasya mo, but I will assure you na magiging maayos na tayo. Kayo na ang priority ko kapag naayos na ang relasyon nating dalawa. Para naman ito sa anak natin. I hope na mapag-isipan mo ito mabuti. I have to go, sabi nito. Napatingin na lang ako sa pinto na sumara. Napahagod ako ng buhok ko. Hindi ko napaghandaan ito. Christian POV. Napasabunot ako ng buhok ko. Pinapaikot lang nila ako sa palad nila. Nagsisisi ako kung bakit sinunod ko si Mabel na pirmahan ang marriage contract kahit hindi kami kasal sa simbahan or sa West. Knowing them, kaya nilang gawin yun. Ako, isang dakilang tanga, sunod-sunuran sa mga gusto niya. Yun naman kasi ang kasunduan namin. Lalayo siya at hindi na magpaparamdam sa amin ni Baby Zion. Pero pipirma ako sa marriage contract. Pero hindi niya tinupad ang usapan namin. Ang tanga-tanga ko. Hinampas ko ng kamay ang ulo ko. Kahit sinong tao, sasabihan akong tanga. Pero ayokong malayo ang anak ko. Siya ang mas importante. Kaysa sa sarili kong kaligayahan. Wala na akong mukha pang maiharap kay Janice dahil isa akong duwag at gago. Gusto ko lang naman magkaroon ng anak pero ito ang kapalit. Naghihirap ang damdamin ko. Umalog ang balikat ko. Napaiyak na ako ng tuluyan. Huli na para magsisi ako dahil wala na. Wala na si Janice. Hindi ko na siya makakasama. Napayukyuk ako sa mesa. Kaya kahit gustuin ko man na balikan si Janice, hindi ko magawa. Dahil kasal ako kay Mabel, ayokong maging second choice si Janice. Siya lang ang una at wala nang iba. Umuwi ako ng walang lakas. Pumasok ako sa silid ni Baby Zion.
napansin kong naka-open yun. Narinig ko agad ang iyak ng anak ko. Kaya nagmamadali akong pumasok sa loob. Napahinto ako nang makita ko si Mabel na buhat-buhat ang anak namin. Kumakawala si Baby Zion habang umiiyak. Mama, sambit ng anak ko habang umiiyak. Lumapit kagad ako. Mabel, what are you doing here? Tanong ko. Napatingin sa akin ang anak ko. Inabot niya ang maliliit na kamay. Kinuha ko mula kay Mabel si Baby Zion. Napasubsob ang mukha nito sa dibdib ko. Hush now, baby. Daddy's here. Pag-aalo ko sa anak ko. Dinadalaw ko ang anak ko. May karapatan din ako, Christian. I'll be staying here, sabi nito. Napakunot ang noo ko. Why are you staying here? Mahinahon na tanong ko. Ayokong magtaas ng boses dahil baka mas umiyak si Baby Zion. Ayaw kasi nito nang makakarinig ng nagsisigawan. I am your wife, so natural dito ako mag-stay. Nag-igting ang pangako. Hindi ko na ito pinansin. Lumabas na ako at pumunta sa silid ko. Dito ko na lang patutulugin si Baby Zion. Napabuga ko ng hangin nang bumukas ang pinto ko. Anong ginagawa mo dito? I have so many guest room here. Mamili ka na lang kung saan mo gusto. Sabi ko, buti na lamang nakatulog na si Zion. Inayos ko muna ang pagkakahiga ng anak ko bago ako tumayo at lumabas ng silid ko. Sumunod naman si Mabel sa akin. Sinarado ko ng dahan-dahan ang pinto para hindi ito gumawa ng ingay. Baka kasi magising si Baby Zion. Ano bang gusto mong palabasin, Mabel? Hindi porkit kasal tayo sa papel lang yon. Hindi ka tumupad sa usapan natin. Pinirmahan ko ang punyetang marriage contract na yon kapalit ng paglayo mo sa akin. Sa amin ni Baby Zion. Ngayon, bakit nandito ka? Nanggugulo. Ikaw pang may ganang maghamon sa akin? Galit na galit ako sa kanya. Wala siyang isang salita. Sorry, Christian. May dahilan ako kaya ako ginagawa ito. Mahal kita at si Baby Zion. Kahit hindi ko man pinaramdam kay Zion ang pagmamahal ko. Mahal ko siya. Gusto kong bumawi sa inyo. Please, Christian, pagbigyan mo ako. 8 buwan pagkatapos nito, hindi mo na ako makikita pa. Napakunot noo ako. Tutupad ako sa usapan natin. Pangako. Nakita kong napaluha si Mabel. Hindi ko alam kung ano mararamdaman ko. Nagdadalawang isip ako kung papayag ako sa pakiusap niya. Hindi siya tumupad sa una naming kasunduan. Baka ganun din ang gagawin niya. Magpapakatanga na naman ako. Hindi ko alam, Mabel, kung magtitiwala pa ako sa'yo. Wala kang isang salita. Sabi ko, nangangako ako, Christian. Tutuparin ko yun. Please, para sa anak ko. Sabi nito. Tiningnan ko siya ng mabuti. Napansin kong pumayat si Mabel. Mapayat na siya dati, pero mas pumayat pa siya ngayon. Ngayon ko lang napagmasdan ang itsura niya. Malalim ang ilalim na mata nito. Hindi ko napansin ito nang magpunta ito sa opisina. Siguro dahil may makeup ito noon. Ngayon kasi wala itong nakalagay na makeup. Tanging lipstick lang ang mayroon siya. Which is weird dahil dati kahit nasa bahay lang siya may makeup ito. Nang mapansin niyang pinagmamasdan ko ang kabuuan niya, bigla itong nagpaalam kagad. I need to rest now. Good night. Nagmamadali itong pumasok sa loob ng silid niya. Anong nangyari doon? Ipinagkibit-balikat ko na lamang ang lahat. Janice, POV. Namasyal muli kami ni Baby Christian sa parke kung saan lagi naming tinatambayan during weekends. Hindi ko na nakikita dito si Marie Chris. Ilang linggo na din. Ano kayang nangyari sa kanya? Namimiss ko ang alaga niya. Dalawin ko kaya siya sa bahay ng amo niya. Baka nandun yun. Halika anak, punta natin si Tita Marie Chris. Dalawin natin. Sabi ko sa anak ko. Napangiti ito na parang naiintindihan naman niya ang sinasabi ko. Pagkarating namin sa bahay ng amo ni Marie Chris, sinalubong kami ng security guard na nasa gate. Good morning ma'am, ano pong kailangan nila? Tanong ng guard sa akin. Nginitian ko. Itatanong ko lang kung nandyan si Marie Chris. Sabihin mong nandito ang kaibigan niya. Sabi ko, opo ma'am, narito po siya. Saglit lang po, tatawagin ko. Sabi ng guard, ilang saglit ay dumating na ito. At kasama niya ang nakangiting si Marie Chris. Oh, Janice, napadalaw ka. Pasensya na, ang tagal nating hindi nagkita. Tuloy ka muna, sabi nito.
Nag-aalangan akong pumasok dahil baka nandito ang amo niya. Parang napansin naman ni Marie Chris na nag-aalangan ako. Huwag kang mag-alala, walang mag-asawa dito. Nag-out of town sila. Sinama nga ang alaga ko, kaya nalungkot ako eh. Buti na lang dinalaw mo ako. Kasama pa ang poging baby na to, oh. Sabi nito kay baby Christian. Nginitian naman siya ng anak ko. Nalungkot ako dahil hindi ko makikita si baby Sayon. Pasok muna kayo, tamang-tama. Nagluto ako ng pansit. Yun ang gusto ko kay Marie Chris. Napaka-maasikaso niya sa bisita. Hindi ba nakakayat? Magpapapasok ka ng bisita. Baka maabutan pa tayo ng amo mo dito, sabi nito. Ayos lang naman, saka hindi pa uuwi ang mga yun. Siguradong maghahanimon ang mag-asawa. Baka nga pagdating dito, buntis na ang amo kong babae, sabi nito. Napakingiti ako ng tipid. Ang swerte naman ng asawa niya dahil mahal na mahal niya ito. Naalala ko na naman si Christian, hindi niya ako minahal ng lubos. Akala ko lang mahal niya ako. Nalungkot ako sa isipan na ako lang ang nagmahal ng totoo sa kanya. Napansin kong wala man lang picture ang amo ni Marie Chris. Ang anak lang nila ang may picture. Dahil sa curiosity, tinanong ko si Marie Chris, bakit walang picture ang amo mo? Tanging si baby Sayon lang ang meron ah. Nagtatakang tanong ko. Ewan ko ba kung bakit? Yun din ang tanong ko kay Manang. Kung bakit wala man lang picture ang mag-asawa. Kahit man lang wedding picture. Sabi sa akin, hindi daw mahilang ang mag-asawa at wag na lang daw akong makulit at pakialaman pa ang mga bagay-bagay sa amo namin. Kaya nanahimik na lamang ako. Sabi nito, naalala ko si Christian. May wedding picture kami na nakadisplay sa sala at sa silid namin. Nakaramdam ako ng panghinayang, pero bakit ba ako manghihinayang? Si Christian ang umalis sa buhay ko, hindi naman ako. Ano ang panghinayangan ko dun? Hindi niya ako minahal ng buong buo. Kung hindi man kami magkaanak, hindi rason na iwanan na lamang niya ako. He promised me sa hirap at ginhawa. He will love me no matter what. Yun lang palang katapat ng binigay kong pagtitiwala sa kanya. Ako lang pala ang nanghinayang. Alam mo, pansin ko lang sa mag-asawa, hindi sila masyadong sweet sa isa't isa. Madalas naririnig kong nag-aaway sila. Hindi ko alam ang pinag-aawayan nila. Minsan hindi na nila iniisip ang alaga ko. Kawaawang bata. Kulang na sa pagkalinga, kulang pa sa atensyon. Kaya nga kahit yaya lang ako, binibigay ko ang pagmamahal at atensyon sa bata. Sabi nito, napangita ko kay Marie Chris, ang swerte ng alaga mo sa'yo. Sabi ko, napatingin ako kay Bibi Christian na nakatunghay sa akin. Hinaplos ko ang kanyang buhok. Mahal na mahal ko si Bibi Christian. Ibibigay ko sa kanya ang lahat ng atensyon at pagmamahal. Yumukod ako para gawaran ng halik ang noo ng anak ko. Christian POV. Kahit anong pilit kong maging maayos ang lahat, hindi ko magawa dahil iba ang hinahanap ng puso ko. Napatingin ako sa anak ko at kay Mabel na magkasama. Nasa kandungan nito si Baby Sayon habang magkaharapan sila. Mapapangiti pa ako kung si Janice ang babaeng yun, hindi si Mabel. Kasalanan ko naman kaya ako nararamdaman itong pangungulila na ito. Desisyon ko ang hiwalayan si Janice dahil lang sa baog siya. Napakasimpleng problema pero pinalaki ko pa. Pwede naman kaming magsama kahit walang anak. Mahal ko siya at mahal niya rin ako. Wala namang problema dun. Nangako akong pakamamahalin ko siya kahit anong bagyo ang dumating sa buhay namin bilang mag-asawa. Pero naging mahina ako sa unos na dumating. Tumayo ako upang pumasok sa loob ng silid. Christian, where are you going? Tanong ni Mabel sa akin. I'm taking a rest. Ikaw na munang bahala kay Baby Sayon, sabi ko. Tinalikuran ko na siya, pero bago ako makapasok sa silid, nagsalita si Mabel. Please, Christian, stay here for a while. Pakiusap nito sa akin. Napapikit ako ng mata. Pinipigilan ko ang inis na nararamdaman ko, lalo kapag nagiging demanding sa akin si Mabel. Ayoko lang mag-away kami. Sa harapan ng anak namin, si Baby Sayon. Humarap ako sa kanya. Napatingin ako sa anak ko na nakatingin sa akin. Naupo muli ako kahit ayokong makasama si Mabel para sa ikakasaya ng anak ko. Gagawin ko. Nakauwi na kami sa isang linggong bakasyon namin sa private resort ng pamilya namin. Nagulat ako nang dumating ito sa opisina ko at dala-dala si Baby Sayon. Gusto niya daw dalawin ako sa trabaho. Hindi na lamang ako kumibo. Ayoko lang makipagtalo pa. Wala din naman akong magagawa.
Nandito na siya. Alangan naman, paalisin ko pa. Kasama pa naman niya ang anak ko. Buhat-buhat ko si Baby Sayon at nasa tabi ko si Mabel na nakaangkla pa sa akin. Gusto ko sanang paalisin o ipailis ang kamay nito. Hindi ko na lang naginawa. Palabas na kami ng building. Napahinto kami na may nagkikislapang kamera ang bumungad sa amin. Napabuntong hininga ko. Maalala ko palang isang sikat na modelo itong si Mabel. Nagpumilit ang mga reporter na kunan kami ng interview. No interview please, excuse us, sabi ko. Hinawakan ko ang ulo ng anak ko at pinasandal sa dibdib ko. Sininyasan ko ang mga guard na naharangan ang mga reporter. Minadali ko ang lakad ko upang makapunta sa sasakyan na naghihintay na sa may labas ng opisina. Nilingan ko si Mabel. Nakita ko itong kinakausap na ang mga reporter. Napapailing ako. Pinagbuksan kami ng balay. Inayos ko ang lagayan ng anak ko sa may backseat. Sumakay na ako sa sasakyan. Nagbusina ako para iparating kay Mabel na alis na kami. Kaya ko siyang iwanan dito kung hindi pa siya papasok sa kotse. Buti naman sumunod na ito. Akala ko magtatagal pa siya dun. Hindi ka na lang dapat nagpa-interview pa? Naiinis na sabi ko. Tinuon ko ang tingin ko sa kalsada. Anong magagawa ko? Ayoko namang maging bastos. Sinagot ko lang naman ang mga tanong nila. Anong masama dun? Sabi nito. Napapailing ako. Hindi nito matitiis ang hindi magpa-interview sa media. I knew her. Hindi ko na lamang sinagot. Pinaandar ko ng sasakyan para makauwi na ng bahay. I feel so exhausted na para bang pagod na ako sa buhay ko. Kung hindi lang dahil sa anak ko, matagal na akong bumigay. Para bang wala na akong lakas para ipagpatuloy pa ang buhay. Napabuntong hininga ko ng malalim. Janice POV. Janice, punta ka ba sa bahay sa weekend? Nandito ng alaga kong si Pogi. Sabi ni Marie Chris nang tawagan niya ako. Break time ko sa trabaho. Talaga? Nako, buti naman. Nandiyan na ang alaga mo. Namimiss ko na din ang baby. Sige, pupunta kami dyan. Or magkikita lang tayo sa parke. Baka kasi nandyan ang amo mo, sabi ko. Nako, wala. May pupuntahan siya sa weekends. Tuesday na, makakabalik yun. Tapos yung amo ko naman na babae, aalis din. Iwan ko lang kung saan pupunta. Nako, yun naman. Walang pakilang ang pinapakita niyang kabaitan sa anak niya eh. Kapag nasa harapan niya si Sir, kung todo concern at alaga niya sa anak. Pero kapag nakatalikod na si Sir, hindi niya na pinapansin ang bata. Sa akin niya pa din binibigay. Ang sama ng ugali. Kawawa naman palang bata. May kumpletong pamilya pero wala namang pagmamahal mula sa magulang. Napatingin ako sa anak ko na nakatingin sa akin. Nginitaan ko ito. I love baby Christian. Hindi naman kumpleto ang pamilya namin. Pero bubusugin ko siya sa pagmamahal at atensyon. Pupunta kami ni baby Christian dyan. Lutuan mo na lang ako ng merienda. Birong sabi ko sa kanya. Oo ba? Sagot nito sa biro ko. Biro lang yun ha. Kahit walang merienda. Pupunta kami ni baby Christian. Sabi ko. Ano ka ba? Ayos lang. Ipagluluto ko kayo ng pansit at lumpia. Natakam ako sa sinabi niyang pagkain. Namimiss ko ang ganong pagkain. Madalas kasi na ganun ang niluluto ko kay Christian. Noon, dinadalang ko pa nga siya sa opisina. Napabuntong hininga ko. Bakit ko ba naalala naman ang lalaking yun? Dapat kalimutan ko nang nakaraan namin. Hindi ako makakamove on kung lagi ko na lamang iniisip ang mga bagay na ginagawa ko kay Christian. Pero hindi ko maiwasan, lalo pa't laging may nagpapaalala sa akin. Si Baby Christian, ang anak namin. Narating namin ni Baby Christian ang bahay ng amo ni Marie Chris. Pinapasok naman kami kaagad ng guard. Kilala ko naman ang mga katulong dun. Nagyakapan kami ni Marie Chris. Ilang linggo na din na hindi kami nagkita. Hi Baby Pogi! Bati ni Marie Chris kay Baby Christian. Napangiti ang anak ko sa kanya. Miss ka na daw niya, sabi ko. Nakita ko ang alaga nito na nakaupo sa stroller. Nakatingin ito sa akin. Hi Baby Sayon, kumusta ka na? Sabi ko. Napalabi ang bata at bigla itong umiyak. Nako, na-miss ka yata ni Baby. Akin na muna si Baby Christian, ikaw na muna ang bumuhat kay Baby Sayon. Kinuha ko sa kanya stroller. Hinaplos ko ang kanyang likod. Huwag ka nang umiyak, baby. Nandito na si Mama Janice, sabi ko. Sinubo nito ang daliri sa bibig. Alam mo bang kaarawan ni Baby Sayon ngayon? Naawa nga ako dahil ni isa sa magulang niya
Wala man lang nakaalala. Kaya nga nagluto ako ng pansit at lumpia. Handa niya. Napatingin ako kay Bibi Sayon na nakatitig sa akin. Napangiti ako sa kanya. Happy birthday, Bibi Sayon. Hinagkan ko ang pisngi nito. Yumakap sa leg ko ang bata. Hinaplos ko ang kanyang likod. Chris, tawag ka sa Goldilocks. Papadeliver tayo ng cake ni Bibi Sayon. Sagot ko. Nasabi ko sa kanya, gusto kong maging memorable ang kaarawan nito ngayon. Nakakalungkot lang na kaarawan niya ngayon pero hindi man lang pinaghandaan. Si Baby Christian nga, nakaipon na ako ng panghanda niya. 2 buwan mula ngayon, kaarawan na niya. Tumawag si Chris sa Goldilocks para magpa-deliver ng cake. Mga ilang oras lang, dumating na ito. Napakaganda ng design na napili namin dahil na carton ang nakalagay na design. Tuwang-tuwa si Baby Sayon sa mga karton na nakalagay sa cake. Itinuturo niya mga yun. Kinuna namin ng photo si Baby Sayon para remembrance sa kaarawan niya. Kasama ako at si Baby Christian. Ipapaprint ko itong picture. Bibigyan kita ng copy. Ang ganda mo dito, Chris, oh. Tiningnan nito ang picture. Ay, oo nga pa. Oo nga pala. Bluetooth nga ilalagay ko sa profile ko sa FB. Pa-Bluetooth, natutuwang sabi nito. Ginawa naming masaya ang kaarawan ni Bibi Sayon. Inaya din namin ang mga guard at iba pang katulong. Nakita ko sa mga mata ng bata kung gaano ito napangiti sa espesyal na araw na yun. Happy birthday, Bibi Sayon. I love you. Bati ko ulit. Hinagkan ko ang labi niya. Natutuwa ko dahil magkasundo sila ni Baby Christian. Hinayaan namin na maglaro ito ng mga laruan sa kuna ni Bibi Sayon. Kasya ang 2 doon, kaya hinayaan naming magbanding ang 2 bata. Hanggang sa nakatulog na silang pareho. Nako, nakatulog ng 2. Chris, uuwi na kami ni Baby Christian. Paalam ko dito. Sige, ingat kayo. Salamat ha, Janice, sa pagbibigay mo ng kulay sa kaarawan ng alaga ko. Nakita ko kung paano sumaya ang alaga kong Pogi. Nagyakapan kaming 2. Ayos lang para sa batang Pogi, nakangiting sabi ko. Bago ako umalis, inayos ko muna ang kinahigaan ni Baby Sayon. Hinagad ko ang noo nito at hinaplos ang manipis niyang buhok. Sa abot ng makakaya ko, ibibigay ko kay Baby Sayon ang pagmamahal na hindi nito naranasan sa mga magulang niya. Ituturing ko na din siyang parang tunay kong anak. Christian POV. Napauwi ako nang wala sa oras nang maalala kong kaarawan pala ni Bibi Sayon ngayon. Naiinis ako dahil na-delay ang flight ko. Kaya gabi na ako nakarating sa bahay. Naabutan ko pa na nagliligpit ng mga plato si Marie Chris, ang yaya ni Bibi Sayon. Nagulat pa nga ito nang makita niya ako. Sir, nakauwi na po pala kayo. Pasensya na sir, nagluto po kasi ako ng konting handa ni Baby Sayon. Tuwang-tuwa nga po ang bata dahil may bisita po siya. Napakunot noo ako sa sinabi niyang bisita. Naalala ko pa lang, birthday ng anak ko ngayon. Hindi ko naabot. Akala ko aabot pa ako. Nadili kasi ang ilang oras ang flight ko. Sabi ko, nakita ko ang isang cake na pa-square. Napangiti ako dahil may isang piraso pang natira. Ibig sabihin para sa akin yun. Sir, gusto niyo po bang ng pansit at lumpia? Mayroon pa po dito. Nakatulog ng baby boy mo. Tumango ako. Gusto kong kumain ng handa ng anak ko. Saka, nagugutom na din ako. Inilapag ni Marie Chris ang mainit na pansit at lumpia. Kinuha ko ang isang slice ng cake. Sa sobrang gutom ko yata, hindi ko na namalayang naubos ko ang pagkain ko. By the way, sino pala ang bisita ng anak ko? Tanong ko. Naging kaibigan ko po, may anak din po yun at sobrang bait. Tumango ako. Pinuntahan ko ng anak ko para bigyan ng halik. I'm so guilty dahil nakalimutan ko ang kaarawan niya ngayon. Wala na nga akong oras sa kanya, pati ba naman ang mahalagang araw, kinalimutan ko pa. Nakita kong payapa nang natutulog ang anak ko. Hinagan ko ang kanyang noo. Nagpasya akong tumabi sa anak ko. Naalimpungatan ako nang may maramdaman akong may humahawak sa mukha ko. Sinikap kong idilat ng kaunti ang mata ko. Nakita ko si Bibi Sayon na nakatingin sa akin. Napangiti ako sa kanya. Belated happy birthday, anak. Pinupog ko ng halik sa ang pisngi niya. Humagikik ang anak ko sa ginawa ko. Mama,
Napakunot ang aking noo sa hawak ni Baby Zion. Isang wallet ng babae dahil sa kulay nito. Pink. Naalala ko, si Janice, pink ang paborito nitong kulay. Where did you get this? Tanong ko kay Baby Zion. Para namang sasagutin ako ng anak ko. Kinabig ko para umupo sa may gilid ko. Mama, pilit nitong ino-open ang wallet. Napansin kong mama ang lagi nitong binabanggit. Tinulungan ko siyang buksan ang wallet. May nakalagay na isang picture doon ng baby. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng lakas nang makita ko ang kasama na baby sa picture. Ang babaeng mahal na mahal ko. Si Janice, itinuro ni Baby Zion ang picture. Mama, is me. Itinuro ni Baby Zion ang labi niya. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng anak ko. Binuklat ko ang wallet. May nakita ko doon na ID. Kailangan ito ni Janice sa trabaho niya. Paano ko ba maisusuli ito? Nahihiya naman akong magpakita sa kanya. Napatitig ako sa baby na hawak niya. He is so handsome. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko ngayon nang makita ko ang mukha ng baby. Siya ba ang sinasabi ni Marie Chris na bisita ni Baby Zion? Nakita ko na siyang na may hawak na baby. Napakagwapo pala ng inampun niya. Ang laki kong tanga. Kung sana ngayon masaya kaming nagsasama. Hindi naman mahalaga kung wala kaming anak. Pwede naman na mag-ampun kami. Anak, si Mama Janice mo ba ang nagkiss sa'yo? Sabi ko. Nginitan ako ng anak ko. Talagang busilak ang puso ni Janice. Hinaplos ko ang buhok ng anak ko. Busy na sa pagkalikot sa wallet ni Janice. Itinuturo niya ang larawan nito. Janice POV. Ilang beses kong hinanap ang wallet ko. Pero bigo ako na mahanap ito. Saan ko ba nailagay yun? Nandun pa naman ang company ID ko. Paano ako makakapasok niyan? Hindi kaya naiwan ko sa bahay ng amo ni Marie Chris. Kinuha ko ang phone ko para tawagan ito. Hello Chris, may nakita ka bang pink na wallet dyan sa room ni Baby Zion? Tanong ko. Wala naman. May naglinis na dito kanina. Wala naman itong sinasabi sa akin na may napulot siya. Sabi nito. Buti na lang walang laman na pera yun. Nandoon naman ang ID ko. Ganun ba? Baka na-misplace ko lang dito, sabi ko. Chico din baka nasa kusina nung kumain tayo. Okay, salamat. Papakiusapan ko na lang siguro ang guard na papasukin ako. Kilala naman na ako dun. Nginitian ko ang guard. Napahinto ako upang ipakita ang loob ng bag ko. Ganito kasi dito sa opisina. Mahigpit ang patakaran nila. Lahat ng papasok, kinakapkapan at chinecheck ang loob ng bag. Good morning, ma'am. Bati sa akin ng guard. Hindi na niya ako sinita, kaya nga nagtaka ako. Napatingin pa ako sa guard ng isa pang beses. Nginitian lang niya ako. Tumalikod na ako para pumasok sa loob. Lunchtime, lumabas ako ng building para bumili ng ulam. Hindi kasi ako nakapagluto. Kanina ng baon ko, papalabas na ako ng building na may isang babae ang lumapit sa akin. Miss, may nagpapabigay sa'yo. Napatingin ako sa hawak ng babae. Kinuha ko yun at laking gulat ko kasi ito yung wallet na hinahanap ko. Miss, sinong nagbigay? Tanong ko. Hindi ko kilala, miss. Sabi niya kasi ibigay ko daw sa'yo. Tapos bigla na lang umalis. Sabi ng babae. Pwede mo bang i-describe anong itsura na nagbigay sa'yo nito? Baka kasi kakilala ko. Para naman makapagpasalamat ako ng personal. Matangkad at gwapo yung lalaki. Pagsasalarawan niya sa lalaking nagbigay ng wallet ko. Ganun ba? Salamat, miss. Pasasalamat ko sa babae. Nakapagtataka naman ay hindi nagpakita yung nakapulot. Baka naman hindi talaga dito sa opisina ang nakapulot. Bakit ko ba inisip kung bakit hindi nagpakita yung lalaki? Dumiretso na ako papuntang karinderya. Nabibilang ko ng ulam. Pagkapasok ko sa maliit na karinderya, nahagip ng mata ko ang isang bulto na pamilyar sa akin. Pumasok ito sa building kung saan ako nagtatrabaho. Christian, sambit ko. Pagkakuha ko ng binili kong ulam, sinundan ko ang lalaking nakita kong pamilyar. Nakasakay na agad ito ng elevator kaya hindi ko na naabutan. Ano ba, Janice, kahit naman makita mo pa siya, wala namang mababago pa. Iniwan ka na nga pinagpalit pa sa iba. Ano pang kaibahan nun? Nagtuloy na lamang ako sa pantry ng mga empleyado. Ikain ko na lamang ito, baka gutom lang. Napapailan ko sa sarili ko.
Habang kumakain, naririnig kong nagkukwentuhan ang mga kasama ko. Alam mo ba, nandyan yung kaibigan ni Sir. Ang gwapo, grabe. Kinikilig na kwento nito. Ano ka ba, may asawa na yun at may anak na. Nakita kong kasama niya yun nung nagpunta yun dito. Maganda ang asawa niya, wala kang panama dun. Pagkakaalam ko, sikat na modelo ang asawa niya. Napatingin ako sa kinakain nila. Halos hindi pa nila maubos. Nauna pa ang tsismisan kaysa kumain. Tinapos ko na nga ang kinakain ko. Kailangan ko pang tapusin ang gagawin ko para hindi ako mag-overtime. Gusto ko kasing ako magpatulog kay Baby Christian. Nitong nakaraan kasi, nakakauwi akong tulog na ang anak ko. Nang mailigpit ko na ang pinagkainan ko, nagpunta na ako sa department namin. Habang naglalakad, hindi ko nakita ang taong makakabangga ko. Nabitawan ko ang dala-dala kong baunan. Naku, sorry po, hinging paumanin ko. Pinulot ko ang baunan ko. Napatingin ako sa pares ng paa na nasa harapan ko. Dahan-dahan akong napaangat ng tingin. Muntik na akong mapaupo ng maagap niya akong nahawakan. Christian, usal ko. Nakatitig lang sa akin si Christian na parang pinag-aralan niya ang bawat sulok ng mukha ko. Nanlalamig ang kamay kong napahawak na mahigpit sa baunan na hawak ko. Nagbawi ako ng tingin.